Mahilig ka rin ba sa arroz Valenciana? Tara mga ka-chubs, magluto tayo at napakadali lang itong gawin. Tara, magsimula na tayo. Kailangan natin dito ng bawang at sibuyas. Pagkatapos yan, nagkudkud lang tayo dito ng turmeric o ng luyang dilaw, bell peppers, carrots at onion. Kaya kailangan din natin ng green peas at ng carrots na maliliit. Ngayon sa pampalasa, kailangan natin siyempre ng chicken powder at ng black pepper. Naglagay tayo ng hipon, na-devein na natin at nalinis natin mabuti yung likod. Atay, nahugasan na rin natin siya mabuti at nahiwa natin sa gitna. Pagkatapos yan, nag-chop tayo ng ating manok at hinugasan natin sa asin, 2 beses natin inanlawan. Ngayon, yung ating malagkit, gumamit tayo dyan ng 2 kilo, nahugasan na natin 3 beses. Tapos, tatambay lang natin dyan para sa paggisa natin mamaya. Ngayon, sa malaking kawali, maglalagay na tayo dyan ng mantika. At igigisa natin yung ating bawang. Pag yung bawang natin naging aromatic na, ilagay na rin natin yung ating sibuyas. Pag pareho na siyang aromatic, ilagay na rin natin yung ating chop na manok na nalinisan natin mabuti kanina. Ngayon, lulutuin lang natin mabuti yung ating manok bago natin ilagay yung mga susunod na ingredients. Ngayon, pagluto na yung ating manok at wala na siyang dugo, ilagay na natin yung ating hipon. Ngayon, ganun din. Lulutuin din natin yung ating hipon bago natin ilagay yung ating ibang ingredients. Ngayon, ilalagay na natin yung ating kinudkod na luyang dilaw or ng turmeric. Yan ang magsisilbing pangkulay para sa ating arroz Valenciana mamaya. Pagkatapos yan, ilagay na rin natin yung ating atay ng manok na nahiwa kanina. At dahan-dahan lang sa paghahalo kasi baka madurog yung ating atay ng manok. Sensitive kasi yan. Pagkatapos yan, isunod na rin natin yung ating mixed vegetables, yung ating chopped carrots, at syempre yung green peas. Para may kulay yung ating arroz Valenciana mamaya. At igigisa lang natin siya ng mga 2 minuto hanggang sa mawala yung pagka-frozen niya. Tapos, ilagay na natin yung ating nahugasang malagkit kanina. Tapos niyan, yung pampalasa na rin, yung ating paminta at yung ating chicken powder. Ngayon, igigisa lang natin siya mabuti para kumapit dun sa ating malagkit yung lasa ng mga panggisa na nagamit natin kanina. Ngayon, mas maganda kasi yan para magpantay din yung kulay sa ating malagkit. Tapos niyan, ilalagay na natin yung 8 tasa ng ating gata. Yan ang magsisilbing pantubig para sa ating malagkit para maluto hanggang mamaya. Kasi isisimmer natin siya ng dahan-dahan para i-absorb ng malagkit yung ating gata para maging malasa siya. Ngayon, dadahan-dahanin lang natin yung paghalo. Pagkatapos niyan, tatakpan na natin siya ng foil. Kung meron kayong takip para sa kawa, mas maganda. Pero dahil malaki yung ginamit nating kawa, foil ang gagamitin natin. Tapos yan, makalipas ang 10 minuto, siyempre hahaluin natin para pumantay yung luto doon sa ilalim. Ngayon yung nasa ilalim, iibabaw lang natin para magpantay yung pagkakaluto doon sa ating malagkit at yung lasa para sa ating birenghe sa Kapampangan. Pagkatakip, after 5 minutes, siyempre hahaluin pa rin natin siya para magpantay. Tapos yan, pwede na natin lagay yung ating ibang gulay gaya ng bell peppers, yung carrots, tsaka yung sibuyas. Pampakulay lang yan, kaya yan ang lagay natin. Ngayon, sa medyo huli natin ilalagay para hindi siya masyado madurog. Medyo buo pa rin siya mamaya sa ating arroz Valenciana. Hahaluin lang natin siya mabuti hanggang magpantay yung nasa ilalim para mapunta sa ibabaw. Takpan natin, makalipas ang 10 minuto, patuyo na yung ating gata. So, gagawin natin ulit. Hahaluin lang natin siya para magpantay ulit yung luto sa ilalim. Dahan-dahanin lang natin kasi madudurog siya. Tapos niyan, pagtatakpan na natin at naihalo, maghihintay lang tayo dyan ulit ng 5 minuto. At ready na yung ating arroz Valenciana o birenghe sa Kapampangan. Ngayon, mga ka-chubs, i-ready nyo na yung plato at yung ating hot sauce. Tara, lantakan na natin. At muli mga ka-chub, lagi ko pinapaalala, piliin natin maging masaya. Huwag natin gawin negatibo, gawin natin positibo. Maiksi lang ang buhay, kaya gawin natin masaya. Maraming salamat!